So ayun, okay, KGX, kumusta tayong lahat? At grabe, naligo tayo kanina, no? Sa labas, sa Burnham Park, doon na umikot-ikot, no? So ngayon, meron ako nakita, no? Or bad news kaya to, o baka FOMO lang, pero tingnan natin mga kapatid, no? So, bakit bumababa yung market ngayon? From 123, nag-drop na ng 114.7, and then nag-recovery ng 116. Diba? And then nag-call tayo ng 120, nakuha yung 114. So nasa 300% tayo, and then sa ETH kanina, so naka 178%. And then ngayon, naka TP time tayo, and then tinitingnan natin kung saan tayo mag-entry ulit. Okay, so bukas, pagdating ko sa bahay, so subukan natin mag-charting, diba? So sa ngayon, dito muna tayo sa news. Ano ba yung mga nakikita natin news? So nakaraan, kung mapapansin natin, usap-usapan syempre yung resignation ni Powell. Pero kung mapapansin nyo, fake news yung nangyari. Yung letter na yun, nung July 2022, July 22, 2025 is fake, no? So hindi siya tuloy. And then sabi ni President Donald Trump, hindi naman niya basta-basta tatanggalin si Powell, no? Syempre, bakit bad news yun? Kasi syempre umaasa ang lahat na si Powell isisipakin, di ba? Or magre-resign. Kaya lang hindi siya nag-resign. And then syempre ang inaasahan dito yung cut rates. Cut rates inaasahan ng August, gusto nila magkaroon na, no? So pero sinasabi nila possible kapag hindi nagkaroon ng cut rates ng September, ayun na, no? So sabi nila the final step nga, di ba? So ngayon, kung papansin natin yung pangalawang bad news na nakita ko noong nakaraan, di ba kung mapapansin nyo, parang July 15, okay? July 15, merong isang whales, no, na nag-sold ng entire Bitcoin niya na 80,000. Di ba? 80,000 Bitcoins binenta niya lahat, di ba? Sabi nga nila, ilan taon yun? Ilan taon? 14 years niya, no? Inipon yun. Yung Bitcoin niya or tinago, and then ngayon, ibinenta niya lahat, di ba? Pangalawa, kung mapapansin natin, may panibago, no? So ito, si Galaxy Digital, no, has already sold nearly 68,000 BTC, no? There are 12,000 BTC left to be sold now. So ibig sabihin, kung titingnan natin, meron din siya almost 80,000 BTC na possible na i-sold, no? Kundi baka mamaya isa to sa dahilan, no? Baka biglang magsibentahan din yung iba, lalo na yung mga retail, di ba? Kasi karamihan kasi retail ang biglang napapabenta ng malaki kapag nakikita nila yung mga ganyang news, di ba? So kaya yan yung sinasabi ko na kapag ganitong market na, no, parang nakakatakot na siya. Na for example, si BTC, di ba? BTC, tapos sabay sabi nila good to invest pa yung 112. Kung titingnan natin, kung mag-i-invest ka, di ba, tayo, mga retail, mga baba lang naman ang pera natin. Ilalagay natin kay BTC, tapos makikita nyo, lumipad ng 123 and then bumabalik ngayon. So, maliit lang yung naging profit, di ba? Pero sabi nga natin, kung sakaling, kung ikaw parang si Michael Saylor, bumibili ka every week, yung wala kang pakialam talaga kung bumagsak yan o hindi bumagsak. Yung kumbaga, wala kang pakialam na bumagsak yan o umangat, di ba? Basta bili lang ng bili. So, good yun, di ba? Kung long term talaga yung iniisip mo, di ba? Hindi yung tulad natin na wala naman tayo di ba? Wala naman, di ba? So, meron lang tayo yung 5% na inilalagay natin sa assets, di ba? So, yun lang. Yun lang yung nakita ko ngayon, mga kapatid. Anong nakikita nyo dito? Ano ang pananaw nyo dito? No? Para sa akin, Powell di nag-resign, and then dalawang malalaking whales, no, nagbenta ng entire Bitcoin nila na tig 80,000. And then BlackRock naman is patuloy, and then bumibili sila ngayon ng Ethereum, no. President Donald Trump naman, ang hawak niya is Ethereum. And then si anak ni President Trump, so mapapansin nyo yung mismong tweet ni Ted, gustong-gusto niya yung tweet ni Ted kasi ang sinasabi ni Ted is si Ethereum ay lilipad ng 8,000 this year. Oh, di ba? So, tuwan-tuwa yung anak ni President Donald Trump doon, di ba? So, ngayon, check natin lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, ako, better mag-observe. Kaya yan, lahat ng mga nangyayaring yun, nililista ko siya
Kasi para at least kahit paano, meron akong reference, di ba? Nilista ko din yung nangyari nung bear market, bakit umangat, no? Para at least alam ko kung kailan ulit ako susunod na mag-i-start mag-imbak, sabi nga nila, di ba? So yun lang, Ajax, saludo sa inyo lahat. Sa mga solid supporters natin, saludo sa inyo lahat. At yun, request lang, keep like and share ng video natin para at least kahit paano, no? Dumami tayo, no? Para at least yung mga nagko-comment dun sa comment section natin, so rumami, di ba? So yun lang yun mga idol, at salute sa inyo lahat.